So yan po yung ibang hinakot natin. Binigyan na muna natin direkta dito sa kanila. Hello world, good morning, good day. Ngayong araw po ay magkukumpay na naman po tayo nitong dahon ng ating lakatan para po sa ating mga kambing. Kasi nga marami na dito yung mga old leaves. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. At saka may mga tama na rin ng mga sigatoka, brown and yellow. So, wag po natin hintayin itong mas lumala pa. Kukumpayin na lang natin ito at saka bibigay sa mga kambing mamaya. So, wala po tayong tripod ngayon. By the way, yung gagawin natin siguro ay papakita sa inyo muna yung mga itsura ng mga kukumpay natin. Tsaka mamaya pag na-cut na yan mula sa mga puno ng ating saging ay video natin ulit para makita ninyo. At saka hakutin papunta dun sa goat house. Pero yung goat po natin ay naka free range ngayon. Kumakain po sila sa labas. Nasa pastulan po sila. So hindi natin may ipakita sa inyo mamaya kung madugtungan pa natin yung video para po ipakita sa inyo na pinapakain natin talaga sa kanila. Yung ating dahon ng lakatan po talaga, napakalaking bagay, napakalaking tulong po na pangkumpay talaga sa ating mga kambing. At gustong gusto po talaga nila kasi po napakasustansya po ng dahon ng ating lakatan. Hindi po gaya ng kung wala tayong mapagkukunong ibang forages, naku po. Lalo po, papasok tayo ng summertime. Napaka-importante pong may tanim po tayong saging mga ka-agri. Kaya po nito, yan po, old na po siya. Imbisa na kukunin na yan dito, papunta dito, yung leaves, iniiwan itong stalk. Iniiwan po itong stalk niya. Ito po. Yung ginagawa natin ay kinakat na lang talaga sa puno. At kinakount po natin mula sa taas. Dapat po ay hindi po siya masyadong makunan ng maraming dahon. Yung at least po mayroon siyang mga 8 to 10 na mga leaves na andyan sa puno niya para po ma-sustain niya po yung natural growth niya. Pag ganito po kasi may mga 2 weeks pa ito from now ay pwede na pong malanta po ito. So sayang po kung ganito kakainin pa kasi ito ng kambing. So yun, mas maganda kung kumpay na natin, ikat na lang natin. Yung dating ginagawa natin nung wala talaga tayong kambing pa, yun nga sinaslice po natin dito, sinaslice po yan dito ng matalas na kutsilyo, iniiwan itong stalk niya, yung sabi natin kanina, itong sanga niya. And tumutulong pa kasi yan na makapag-retain ng kanyang tubig sa katawan, lalo na po during summertime. Diyan lang naman yung problema, yung mga sigatoka gaya po nito. Ito lang naman ang problema pag dumami na hindi natin maagapan. Pero ngayon kasi kulang na yung ulan, more on sunny days na, hindi po masyadong mabilis lumaganap yan. Kasi pag rainy season na bumilis po ang paglaganap niyan ay mag-i-spray po talaga tayo ng wood vinegar. Kasi yung wood vinegar natin siya ay anti-fungal at saka antibacterial, antiviral effect. So maiiwasang dumami po ito. Pero isang reason po talaga kasi bago kasi mag old leaves yung dahon ng ating mga saging, talagang papasukin po talaga ng sigatoka. Minsan lang tayong hindi na makakakita na pag nag old leaves ay hindi papasukin ng sigatoka. Parang part na po kasi ng mga cycle ng ating dahon ng saging na pag talagang tumanda na, part doon pinapasok siya ng sigatoka. Pero during sunny days talaga parang diretso na lang yung pagkaranta. Pero pag ngayon may mga moisture pa, gaya po nito yan po parang masasabi mong old leaves lang talaga, malalanta lang, pero papasukin talaga nitong yellow at black yan po yung nangyayari. So kinakat, yung dati kinakat at saka nilalagay in between ng puno, hindi sa puno nilalagay in between. Pero ngayon iba na po, hindi na lang po siya kinakat at hinanayaan sa lupa. Mabulok na magiging abono ulit, matagal pa yun. Ang ginagawa po talaga kukumpay mo sa kambing, may ilang araw, ilang oras lang, ganyan na po siya. Ibabalik mo na naman sa puno ng ating excuse me, ng ating mga sagingan. Yan po
bawat puno 5 to 10 kilos na goat manure nga ilalagay natin. Ayan po, ganun sa kabilis. Imbis na hintayin mo po siyang mabulok sa lupa, convert mo na siya sa pagkain ng kambing, at sipag lang, hakutin mula dun sa goat house at ilalagyan bawat puno. Ito nga, hindi na nila ito mauubos hanggang magbunga. Nakikita po natin hindi na po magtatagal masyado ito. 2 months para mapwede siyang magbunga. Hindi na nila mauubos itong nilagay nating goat manure sa lupa. Hindi na yan makakapag-decompose ng dire-diretso at saka magbubunga na po. Hanggang sa kanyang mga suckers na susunod, follower, ayun, pwede pakain sa kanila. So habang ganyan na yung kanyang kalagayan, ma-maintain nila yung organic na kinakailangan nila sa lupa. So yun po, hindi na natin ito mabigyan ng video. Mangkakat na po tayo, pangkumpay talaga po sa ating mga kambing. So ito na mga kalakatan, mga kameme, mga kasaging, hanggang dun sa dulo. Hindi po natin inaubos dyan sa kabila. Half lang ng area na ito ang kinunan muna natin itong mga old leaves, kasi tansya ko hindi na kayang ubusin ito ng kambing ko hanggang mamayang hapon. Kasi nga po, bago po sila pumasok ng goat house mamaya mga 1 PM ay busog na po sila. So ito ay pang dinner na lang siguro nila. Siguro yung gagawin natin dito ay ipunin natin ito, talian, hakutin at dalhin din na lang doon sa feeder. Yung pinakamaganda siguro, diretso ko na lang ito doon sa feeder. Hindi na yan sinachap-chap, nilalagay na lang doon sa feeder. Sila na lang bahala yung unti-unting kumain yan. So palagay ko sobra ito. Pag hindi mamaya kaya doon sa feeder, ibibigay ko na rin dito kay tatay yung mga sobrang dahon. So napakalaking tulong po talaga mga ka-agri na may sagingan tayo. Yung mga old leaves na talagang mapakinabangan talaga sa pag-aalaga ng ating mga kambing. So maybe dyan, the other half dyan ay bukas, delete ko yun bukas para magamit na yan bukas. Pag magsawa yung kambing natin, alam ko hindi naman nagsasawa. Continue pa rin. Ito yung alternative nating binibigay na kumpay sa kanila, besides sa iba't ibang local forest dito, at saka lalo na po sa ating Napier. Ito alanganin pa kasi pinapatangkay muna natin mga 1 month to 1 week, saka yun kinukumpay na naman. Kaya po dito kahapon dito tayo nagkuha ng ating mga Napier grass. Ayan po, kasi tayo pag gumawa dito talagang sagad na sagad sa lupa para yung tubo niya na susunod ay maganda. Ito na po yung next dito Napier na sana kukunin ko ngayong araw. Pero po napakadami pa nating pangkumpay na dahon ng saging. So ayan, dahon ng saging na lang muna today. Maybe next week na yan kukunin dito para mas tatanggal ng konti yan. At saka yun pag natin panggawin nating pang diner na naman sa kanila. Diner sa hapon pag uwi ng mga kambing. So yun mga ka-agri, yung gagawin ko ay ipunin ko na lang muna yan lahat. Kung kaya ko yan sa isang hakutan, di gagawin. Pag hindi, babalikan ko na lang. So yung gagawin natin ay ipunin at saka tatalian doon sa dulo para mabilis lang. Sige po. So yan po yung ibang hinakot natin, binigyan na muna natin direkta dito sa kanila. Ayan nag-fiesta sila dito sa dahon ng saging. Paborito po nila. So napakarami po natin doon. So yan po mga ka-agri, hakutin natin yung andaming natira doon. Sabi ko nga habang wala pa silang ibang pinagkakaabalang kainin, binigay ko na muna ito diretso sa kanila. Ayan mula sa maliit hanggang sa malalaki, talagang dito pa lang mabubusog na sila dito. Marami na akong dinala. Pag hindi nila kayang ubusin yan or kayang kulang pa yan, marami pa yan doon. Yan po mga ka-agri. So yung natira doon, hakutin natin. Direkta ko na lang yun sa feeder. Yan po yung pinapakita nating ebidensya na yung dahon ng saging ay napakalaking tulong po sa ating mga pag-aalaga ng ating kambing.
Sarap na sarap po sila eh. Oh. Oh, doon sa kabila, sarap na sarap din sila doon oh. Kasi hinati ng tatay para hindi po sila magumbagan, magsusuwagan. Eh, iba kasi sobrang tawag doon. Sobrang bully. Gusto sila lang kumain eh. Ayan po, ayan po. So hakutin ko muna yung natira doon. Sige po. So, ito na po yun. Ay, nako. Kakapagod mga kaagri. Ang laking tali. Tinali ko na. Siguro abutin na mga 30, 35, 40 kilos po ito. Sobrang dami. Kahit na binawasan ko na at pinigay yung iba doon sa kambing, eh talagang mabigat pa rin po ito. So yun yung mission natin. Dalhin na lang natin ito diretso doon sa goat house at abang wala pa sila sa loob, nilinis na natin kanina ng konti yun. Diretso na lang natin ito sa kanilang mga feeder para mamaya pagbalik nila, eh kanya-kanya na silang kain dito sa kanilang pang dinner mga kaagri. Sige po, hingal tayo. Last to ay nakarating ako dito. Dala po itong ating napakaraming daon ng saging. So gagawin natin ay lagyan na lang natin bawat feeder dyan. Ito po, para mamaya pagpasok nila ay diretso na lang sila dyan. Habang isa dito si Sky, may kinakain na ditong napier grass. Kanina pa yan dito. So wala pa siyang gana sa dahon ng saging kasi may napier grass pa dito. Excuse me. So sige po, maraming salamat po. Ito yung nagiging ano natin, gawaan na ito ngayong araw. Dugtungan na natin mamaya, ipakita sa inyo mamaya kung hindi na po sa mga feeder nila yung mga dahon ng saging ito para po sa kanilang dinner mamaya pagdating nila mula po sa field na naka-grazing sa labas. Ayan po, nalagyan na po natin lahat ng feeder. Yan po. Dito. Dito. Bawat feeder po, bawat kulungan po ay mayroon siyang overflowing na supply ng kanilang food. Palagay ko po hindi nila kayang ubusin ito. Mga tangkay siguro hindi na nila kakain dahil busog na po sila pag pumasok. Ito na sa sahig ko muna ay lagay natin dyan para kay Igor. Kasi puso pa siya dyan sa napier grass. So yan. Yan po. Thank you. God bless us all. Sana na-encourage po ating mga nagtatanim ng saging at saka nag-aalaga ng kambing.